Hi classmates! This is your classmate Jevy. Ayan na po, special po ng guest natin for today. Siya po yung husband ni Chang Eloy sa Value Podcast. Value Pod Bootcamp na nasalihan ko kung paano naumpisahan yung podcast na to, basically. Sila po yung may kasalanan kung bakit ako napunta dito sa kung ano yung napapanood nyo ngayon. And I'm really curious and inspired kasi nakita ko yung post ni Brother Mick. Nagkaroon siya ng journey na naging siyang fit before and then nagkaroon siya ng challenges na nag-lead towards massive weight loss. Nagkaroon siya ng sakit na naging 28 kilos na lang siya. Ano ba yung itsura ng 28 kilos? Putot balat na lang talaga. So if you're very curious as well, you can check his Facebook account kung ano yung itsura niya that time. Pero as of now, nakikita niya naman, di ba? Napaka-tikas ni Brother Mick at napaka-gwapo. Kamusta, Brother Mick? Mabuti, mabuti naman and thank you sa wonderful introduction. And thank you for having me as a guest. It's a pleasure. Ayun, maraming salamat din sa pag-oo. Kasi worried ako nung una kitang minessage kung papansin kaya ako nito. Pero ayun, can you please share with us your life story pre-level up before ka na-inspire na mag-move ulit? Kung ano yung naging challenges mo? Siguro simulan ko na lang sa bago ako mag-Kaizen, yung season Oo, 1. sige. Mm. Sige. So, nagwo-work ako sa BPO industry. Actually, nasa BPO pa rin ako until now. Nag-start ako 2007 yata sa isang call center dito sa Alabang. Doon ko rin na-meet si Chang. Ano pa kami nun, nagsama kami sa isang company and it's a sales account. And then after ilang buwan lang ako nun yung nag-call center hop ako ang nangyari. Tapos nag-part ways din kami ni Chang. Ayun. And then after nun, nagkita ulit kami sa isang call center. Ni-refer niya ako dito sa call center naman sa Makati. So, nag-stay kami dun ng I think 2 years. Pero siya Mhm. mas nauna siyang nag-resign sa'kin. Ta's dun na kami, yung love story namin. Dun na natuloy, dun sa second na company na napasukan ko, tsaka siya. And then after nun, nung magkaroon na kami ng baby, since sobrang tagal ko na sa BPO, alam mo yun, yung schedule mo is graveyard shift, kung Puyatan. ano-ano nang na-develop na na sakit. Which is Mhm. yung gawa ng pagpupuyat, hindi regular schedule mo, binge eating and all. Kaya noong 2010, 10 ba tama, nagkaroon na ako nung nung sakit which is yung IBD, inflammatory bowel disease. Mhm. Na-hospital ako no'n, parang 11 days. 'Yun din, nagbi-bleed na ako no'n. Pero ang nangyari, nag-remission kasi ako no'n, kasi ako, yung lifestyle change lang yung ginawa ko, ayun. So, nung nawala na siya, ang nangyari ano nga ba nangyari? After na nung magka-IBD ako, bumalik siya noong na, netong after 10 years, parang 2020. Mhm. 2021. Pero hindi ko pa 'to sinasabi nun kay Eloise kasi sabi ko, kasi napansin ko bumabalik siya kapag ako, yung nagbi-binge. Pero ang ginagawa ko, nagsi-switch ulit ako sa healthy living, kakain ako ng mga maraming gulay, mga gano'n, mga prutas, nawawala. Kaya Mhm. sabi ko, I think magawa naman ng solusyon. Hanggang sa na ako, nag-subscribe na din ako sa mga fitness workout. Actually na-influwensyahan ako nung nung father ko. Nung bata pa ako, nagwo-workout na siya before. Kaya may mga equipment kami dito, yung mga bakal na dumbbell. Ito yung mga dumbbell na na talaga, may mga kalawang na. So, exposed na din ako nun sa working out as early as high school. Na ako, na-expose na ako, nakikita ko na siya nagbubuhat. Tapos naggi-gym din siya sa opisina. Tapos nakasama ko na din siya couple of times sa local gym dito sa amin. So ayun yung ko, pinaka-backstory ko. And then prior to that, nakita ko yung yung isang workout group.
ni ano, nung may gawa nung Kaizen, tawag dun Minimalist Fitness. So Ni Coach mm. Cho Lim. So, inintroduce ito sa'kin nung isa kong office mate dito sa current work ko. Way back 2012 ata. Ay hindi, 2014. Oo, na-ano ko na. Basta inintroduce niya siya sa'kin 10 ay hindi, mali-mali na timeline ko, sorry. Private workout group for Filipinos. May private group 'to kung saan may mga nagshi-share dun ng kanilang mga workout routine. Tapos yung mga bumili ng book, which is yung Minimalist Fitness book, nakalagay na dun yung lesson na kailangan mo 'no. You just have to read the book and you'll have result. So, yun yung sinalihan ko nung 2018 or 2019. Paid group 'to. Ayun. So, yun yung masasabi kong pre-level up ko bago ako mag-Kaizen. Ayun. Amazing. Nakita ko nga yung picture mo nun, if I'm not mistaken, 2022. Ang ganda nung katawan, napaka-fit ng picture mo dun, eh. Oo, yun na yung yung masasabi kong yung level up na. Hmm, Oo. and then what So, happened? Paano ayan. nangyari yung challenge? Kung babalik tayo dun sa yung Minimalist Fitness kasi nagpapa-program na 'to, yung nagpapa-challenge na 'to na tinatawag na MF Challenge, 100 Days Challenge. Sumali ako doon noong 2020, MF 2020. Yung challenge na yun usually nag-i-start ng January. So, yung typical na talaga, month for for working out para hype lahat ng Kaya nag-o-open yun, nagkakaroon din ng sale yung book. Tapos may prize 'to na I remember 20,000 yata grand prize, tapos 10 and then 5 'yan. So ang daming sumasali. So sumali ako nun nung 2020, tama 2020 parang bago mag-pandemic. So nagkaroon naman ng magandang result. Yun yung first time na na yung nagkaroon talagang definition, nagkaroon ng six pack, abs na lang, home workout lang halos. Bihira ako mag-gym nun kasi kaya home workout kasi may mga equipment na nga din dito sa bahay tapos nagbili din ako ng ibang additional na na gamit. Kaya ayun. So, nagka-result nung 2020 pero hindi nanalo. Hindi ako nag-place kasi Sayang. tsaka ang dami rin talagang mga mamaw na tawagin Hmm, na sumasali. 2020 tapos 2021 sumali ulit ako. Yun na yung ko, kampante ako. Sabi ko gagalingan ko nga kasi alam ko naman na, eh. mhm. So, May knowledge ka na, may experience oo. ka na. Sa sobrang kampante ko, yun yung worst ko, worst output ko. As in hindi halos lumabas yung para lang mapalabas yung abs ko pa ako nun, eh, naglagay pa akong baby oil para lang para lang bumakat. Yun nga joke nga nun, eh, yung mga nagpapa-photoshoot sabi, "Wag na kayong punas ng baby oil, ha. Hayaan niyo yung pawis yung pakita." So ayun, kaya ako nag-join ng Kaizen. Nagkaroon kasi nun ng free webinar na hindi ako aware sa webinar nung that time, eh. Meron lang akong former office mate na sabi niya sa'kin, "Mick, nakita mo ba yung webinar ni Coach Joe about Kaizen?" Sabi ko, "Hindi, hindi ako aware." Nakita ko kasi yung mo, dun sa isang slide nakita ko yung result mo, which is yung result ko noong 2020. Sabi ko, dun pala naintriga na ako. Sabi ko, "Sige nga, panoorin ko ano bang meron sa Kaizen." So ayun nga, much higher ticket na ino-offer ni Coach Joe. Higher ticket kasi yung Minimalist Fitness yun yung mga lower ticket niya kung ano. Tapos 'tong Kaizen kasi it's more than just yung more than just fitness. May kasama din na yung habit tracking. Pero nung time na yun ng season 1 wala pa gaano nun, parang nasa trial phase pa lang. Mga guinea Ah, pig pala kayo nung una. oo. Parang may pre-Kaizen season pa nga nun, eh, Kaizen Zero. Pero yung pinaka naging official yung sa amin, yung season 1 na. Yun na Ta's yung nagbi-build na yung system niya 'no, nagle-level up ah, din. Mm. So na yun, parang more than 100 na yata yung nag-join that time. Ano yung nakapag-spark Kaya ng decision mo na pumasok ng Kaizen before, yung unhealthy lifestyle from BPO?
kasama Kasi na medyo may yun. presyo na rin 'yun, 'di ba, yung season 1? Hindi, bukod doon, sabi ko kasi gusto ko rin ma-reach yung ano, yung pinaka-peak nung ano ko. Sabi ko ano at saka naintriga ako yung pagkaka-present nung webinar, which is ang ganda talaga, mabibitin ka talaga, na may intriga ka, ano bang meron pa sa loob Hmm. na i-o-offer. Kaya ayun, saka bukod sa na-ano na-feature kasi ako, "Uy, na-feature ako ni Cho, sabi ko. Para may Kaya nga artista feels, eh, 'no? oo, kaya nga nung nagkita kami nung ano, nung season ender nung season 1 tinanong niya ako anong ano, sabi ko, "Pinost mo kasi yung picture ko, na ano ako, naintriga ako," sabi ko. Kaya sabi niya, "Sige nga, i-post ko na rin yung mga ano, mga dati kong student para ano, para Hmm, mag-join sila ulit." Well, ayun din, kaya ayun na-reach ko yung masasabi kong pinaka-peak na nung fitness journey ko, which is nung 2022. Kaya, happy ako nun sa naging result ko nun, yung kung ano man yung pinakita kong ano, yung may amazing, yung six six pack and packs. all. Oo. So yun yung masasabi kong nasa part na ng level up, pero nag-peak down, nag-level down nung nagkasakit ako. So ayun. Ano yung mga challenges na kinaharap niyo? What are your biggest challenges? Like, bakit kaya nangyari yung challenges mo na nagkasakit ka? Anong reason kaya nito? Actually, mga doctors din nga, ano, until now hindi pa sila clear kung ano talaga yung nagko-cause nito, yung Crohn's and ulcerative colitis, which is yung family ng disease dito sa stomach. So yung UC, hindi ko alam kung gawa ba 'to nung bata pa ako, nung lactose intolerance ko ba 'to. Kumbaga ever since kasi, ano na, constipated na din ako that time. Kaya as early as ano, elementary nag-aano na ako, yung naghahanap na ako ng papaya. Kumakain na akong papaya kasi nga may ano na ako, may constipation na ako. Kaya hindi ko alam kung gawa ba nun or genetically ano ba ako, or binigyan lang talaga ako ni Lord ng ano, ng extra challenge. Yung kumbaga nilagay niya ako dito ng hard mode. Bahala ka na kung paano mo yan lalaruin, yun. May tiwala ako kakayanin mo 'yan, eh. Sige, eto pa. Oo, kaya yun na nga lang din minsan yung iniisip ko since ano ako, sabi ko, gamer naman ako before. So, Mm, game lang ako. amazing, amazing. Nung binigyan ka na ng extra challenge, 'yan yung hell mode na nangyari, anong klaseng daily habits yung napulot mo from Kaizen na ginawa niyo ulit nung ayan, nung nag-therapy ka, after mo nagkasakit? Kasi nakwento mo kung ano yung challenges and journey, 'di ba? Ano yung mga daily habits na ginawa ninyo to keep you leveling up, to level up again? Siguro yung ano, journaling, making sure lang na ano, sinusulat ko yung ano ko, yung nararamdaman ko daily. Kumbaga, nagjo-journal din ako nun 'no, tuwing gumigising na yung how grateful I am to be still alive 'no, na meaning may plan pa, na may need pa akong gawin. At saka although nung after ko magkasakit ano talaga, yung ang gulo talaga ng thought ko nun, hindi ano pero yun hindi nawala yung pagjo-journal ko, yung nilalagay ko rin dun yung ano yung nafi-feel ko, yung kung merong ano, resentment or kung nagagalit ba ako. Kumbaga minsan kine-question ko na din sa sinusulat ko kung bakit niyo ba 'to sa'kin ginagawa, yung mga gano'ng ano. Yung para lang ano, Para ma-relieve mo lang yung emotions, ma-voice out sinusulat ko mo lang sila? kahit sa sulat 'no, kasi although andiyan naman si Chang, yung sinasabihan ko pa rin naman siya parate 'pag ano, 'pag nagkakausap kami ng masinsinan. So yun yung mga daily habit na ginawa ko bago ako sumali dito sa Kaizen na season 6 yung katatapos lang. Nung sumali ka ng Kaizen season 6, may nakakilala ba sa'yo na, "Ito yung nag-join nung season 1, ah." Anong nangyari kaya sa kanya? At anong Um, habits pa yung may dadagdag ba? Kasi yung journaling, that's number 1. Ano mm. pa yung mga ginawa niyo? Like, may ginawa pa ba na diet, workout plans, dumagdag dun sa home workouts mo before? Itong season 6 is ano, nag-start ito nung August. Ang nangyari kasi nun nag-ano sila, bago magkaroon nung season 6,
nagkaroon sila ng warm-up na tinatawag. Nagpa-challenge sila ng 21 days. Parang introduction to season 6. Tapos, yung required nila is maglalag ka, tapos may mga mini challenge sila na ipapagawa, need mo lang gawin. Yung gagawa ka ng mga resibo mo, for example, you need to capture yung steps mo, yung mga habit na ginawa mo. Tapos, yun yung i-journal mo. And then, from nung afternoon challenge, magpapa-prizes last kasi no'n, that time, yung parang top 3 na newbie is malilibre na sa Kaizen. Oo, tapos meron din silang top 3 alumni na malilibre do'n sa challenge. Ay, sorry, yung top 3 pala na newbie, di ko sure kung may pot prize do'n, pero di ko na ma-recall. Pero yung sa yung sa alumni, yung mga ibig sabihin previous season na nakasali is free na makaka-join. And then sabi ko, join nga ako baka makachamba. Eh, so dun nag-start yung although hindi gano'n parang ilan lang yung na-lose ko nun, eh. Hindi ko rin gaano na seryoso. Mm. Kumbaga sabi ko, sali lang, baka lang. Although ako, yung nag-workout ako, binalik ko, yung 3-day workout. Tapos nag-steps, yung gradual increase ng steps. Kasi nung ako, nung nagkasakit ako nawala, eh. Hindi ako halos makalakad, eh. Tapos ayun. So yun yung nag-start. After ng challenge, hindi nga kami nanalo ni Chang. Sabi namin, andito na rin lang, na natin, enroll na tayo. So nag-enroll kami nung season 6. And then sobrang laki nung nung changes from season 1 to season 6 kasi etong season 6 sobrang dami na ng team ni Cho. Before kasi parang wala pa silang parang 5 or 6 lang yata sila sa team, eh. Ngayon nasa na almost hundreds na sila. Meron na silang HR, may mga admin na din, mga coaches, mga back-end people na kaya talaga, ramdam mo talaga yung support. Kumbaga kitang-kita as in super level up talaga yung nangyari from season 1 to season 6. Although di ko kasi alam yung from 2 to 5. Yung in Siguro, between, eh, 'no? siguro gradual siya, nag-i-increase ng tao tapos ng support, ayun. Pero 'tong season 6, talaga may sarili na itong platform na ginagamit, hindi na Facebook. Kasi nung season 1 Facebook group lang kami, yung may private group. Ito ngayon, previous mga season, kasi may kilala kami nung season 5, gumamit na sila nung app na Circle. So, yun yung dun na lahat nung mga enrollees, andun na rin yung mga coaches, may mga spaces na din dun for workout For example, may papa-workout check ka yung form check. Mhm. For example, hindi mo alam na tama ba 'tong ginagawa ko, pwede pa form check. Basta magse-send ka lang ng video tapos may mga coaches na doon na i-ga-guide ka step by step kung ito yung for example, nagde-deadlift ka, yung back mo dapat di naka-curve, kumbaga pinapakita pa minsan nila yung visual. So, kumbaga complete package na. Meron din silang resident doctors, puwede ka rin nga magpa-online consultation. For example, gusto mo magpareseta sa something na related dun sa for example, na-injured ka or And then meron din silang nutritionist na puwede mong tanungin. May Q&A session din kasi dun twice a week. And then meron din silang yung head of personal development, mga stuff na related sa mental health na talaga easy to reach out. Kumbaga talaga complete package talaga yung yung Hmm. experience dito sa previous season na natapos lang nitong kailan lang in-announce na yung winner no nung kailan 'to, Sunday? Oo, Hmm. in-announce na yung winner. Amazing, amazing. Pero curious ako kasi na-mention mo nga yung hindi ka na nakakapaglakad. Paano yung process nung healing mo from ayan, yung total sickness na nakahiga ka tapos yung naglakad ka? Sino yung mga amazing na support group mo back then? First si Eloisa, siya yung pinaka ko, cheerleader ko talaga nun that time. And then fina finances din siya din halos sa'kin, nagsalba kasi nga na-deplete na rin yung ko nun, eh, yung salary ko nun.
and then yung SSS ko rin na nagamit na. So, nag-double down talaga siya sa client niya. Kumbaga halos ano na, puyat na siya parati. Tapos yung 4 time na confinement ko sa hospital nun, nagwo-work pa din siya sa ano, eh, sa ospital, eh. Kasi nung 2022 yun pa yung mahigpit sa ospital, yung isa lang yung bantay. Tapos After COVID. oo, after COVID, yun grabe yung ano nila nun, hindi puwedeng ano, tapos hindi pa puwedeng makipagsalita ng basta-basta, sasalisi ka talaga sa ano, yung magbabantay sa ospital. Kaya yung tulog niya din nun, sira-sira, ayun. Tapos yung balikan natin yung tanong mo yung sa paglalakad. Ang nangyari kasi nun, yung third visit ko, medyo ano na ako, hirap na ako makatayo. Kasi gawa nga ng parati ako nakahiga tapos hindi ako ano, ta's nalulula ako. Yung kaya rin ako nangayayat ng sobra nun kasi nagkaano ako, nag-develop ako nun ng pneumonia at saka PTB. Yung pneumonia kasi parating nakahiga, tapos yung PTB naman gawa na rin ng infection sa lungs ko. Kumbaga nag-ano, nanganak na ng mga sakit sa baga. Yung sa pag-ano ko naman, nung yun nga nung 4th hospitalization ko nun, nung nangontrata na kami ng mga ano, sa PT department nila na kung meron silang ano, mare-recommend na PT. So ayun, parang after a week kong mauwi sa bahay, may nagpunta ng ano, physical therapist. Ang pangalan niya is Jello, big guy kasi kailangan talaga. Mabubuhat ka. Oo, yun yung Hmm. parang binubuhat ako parang sako, eh, parang walang effort. Gano'n. Maski yung caregiver ko na babae, eh, nabubuhat na ano ako, eh, naaangat ako sa kama, eh. Kasi nga may position sa kama na yung hindi talaga ako ano, hindi talaga ako makapag-turn ng gano'n, as in Mhm. wala. Yung unang ginagawa sa'king workout nun yung turning of head lang, gano'n. Ta's up, down, mga gano'n. Tapos yung lift lang na gano'n sa ano, tapos kasi hindi ko nga talaga ako makagano'n, eh. Ano talaga, unti-unti talaga yung ginawang workout sa'kin. Since yung PT na nag-aano sa'kin is twice a week lang, yung daily na nag-aano sa'kin, na nagtuturo mag-exercise is yung caregiver. Ang ginagawa lang sa'kin niya nun is yung parang close open lang ng kamay. Hmm. Kasi nga as in nag-numb na talaga din yung kamay ko nun. Yung cellphone nga, hirap na hirap akong buhatin, eh, bumabagsak nga sa mukha ko yun minsan, eh. At saka isa din sa side effect nung ano nun, eh, nung ulcerative colitis is yung ano, yung rheumatoid. Yung as in ang sakit din talaga ng mga joints ko. Ano talaga, kaya ngayon nga ang iniinom ko is yung mga anti-inflammatory na mga food supplement, gaya ng turmeric, ta's meron pa yung isang brand na hindi ko ano yun, hindi kilala, eh, pero mga nakikita ko sa community ng ano, nung ulcerative colitis and Crohn's group na mga food supplement, yung mga inflammatory na supplement, yun. So yun yung mga tini-take ko. So hindi ko alam kung meron lang 'tong placebo effect. Kasi 'pag iniinom ko hindi naman sumasakit yung ano ko, yung mga joint ko. So, hindi ko alam kung dahil ba sa exercise 'no. Pero hindi ko 'to ini-stop, iniinom ko pa rin. Kumbaga naging ano na, naging staple na sa'kin. So, sa tingin ko ito isa sa nakakatulong sa mga ano ko, sa mga joint problem ko, yung dalawang supplement na yun. Yun yung mga tinake ko bukod dun sa PT na tumulong sa'kin maglakad, na ano talaga, hindi ko lang ano, eh, hindi ko pa meron kasi akong mga video din hindi ko pa Mhm. lang na-post na ano, yung tinuturuan niya ako maglakad, yung pinapatayo niya ako sa walker. May time pa nga na ano, eh, nung mag-i-step down, Mhm. sabi niya sa'kin na, "'Pag mag-i-step down ka, use your ano, dominant foot." Sabi para maano. Nung ginawa ko yun, parang hindi naman bumagsak ako, eh. Pero since malaking tao siya na naano niya naman, nasalo niya naman ako kaya medyo kampante rin ako nun sa ano, eh, sa pagte-train niya sa'kin makalakad muli. So, very thankful ako sa kanya. Although di ko na kasi siya na-add sa Facebook kaya ano, di ko siya mahanap. Jello yung pangalan, eh. So, yun. So, siya yung nagturo sa'kin hanggang sa makalakad ako muli. Tapos nung kinakaya ko na, yung ako na yung nakakatayo na ako sa ano,
nakakaupo na ako sa kama nun. Ini-stop na namin yung ano sa kanya after 4 months. Kasi medyo mahal, eh. Ah, Parang per hour, 1,000 yung bayad namin sa kanya. Tapos may time pa na hindi siya ano, kasi 'pag may time na umaano yung oxygen ko, yung bumababa, yung nilalagay sa daliri, mhm. alam mo yan? Yung Yung magche-check bumababa, ng oxygen mo kung oo, manageable ba siya bumaba, or good ba siya, oo, bumababa sa 90 yung gano'n ko minsan, eh. Kaya meron akong katabing oxygen tank nun, eh. May may inano kami, Nakatutok na agad, eh. oo. May ni-rent kaming oxygen tank nun tapos binilan rin ako ng kuya ko nun ng mini oxygen tank, yung pang-emergency sa Lazada. Kaya yun yung mga naging ano ko, tumulong sa'kin. Bukod kay Tiyan, yung kuya ko, yung mama ko na parati kong pini-PM 'pag ano, 'pag nanghihingi ako ng ano, ice cube. May something sa ice cube na ano, eh, sabi ko 'pag naiinitan ako, Ano? pini-PM ko siya, sabihin ko, "Ma, pengi akong ano, pengeng ice cube." Ibababad ko lang sa bibig ko. Yun yung mga nakakapag-bring of comfort ko nun nakahiga. Tapos ayun, siya yung mama ko rin yung tumatabi sa'kin 'pag ano, kasi si Eloise hindi ko ginigising talaga as much as possible, eh. Yung Nagbabawi kasi PT, ng tulog, eh, 'no? oo, nagbabawi. Yung palang caregiver ko, ang oras kasi niya that time is ano, 6 AM to 3, gano'n. So yun yung time na tulog pa din si Eloise nun. Kaya after nun, yung 3 PM ano, wala na akong nag-aano sa'kin nun. Kumbaga, yung from 6 to 3 PM na yun, na-train na ako and all. Tapos yung PT ko nun, parang panggabi na twice a week. So, ganun yung pinaka naging ano ko nun, yung road to ano ko, pagbabalik ko sa paglalakad that time for 2 to 4 months. 2 months kasi yung caregiver ko lang, eh. Tapos pinaka naging ano ko kasi nun, kailangang i-address nun yung makalakad ako muli, eh. Pero yun sa caregiver kasi kaya rin ni-require nun ako magpa-caregiver kasi naano ko yung NGT, alam mo yun, yung nakalagay lang yung fini-feed ako sa ilong, Mm. yung sa ilong dumadaan. Ang sakit nun, Oo, yung yung pagpasok ng hose, 'di ba? oo, gano'n, parang 2 weeks akong nakagano'n. Kaya may caregiver din na nag-aano nun sa'kin. Kaya Amazing. ayan. Shoutout kay caregiver tsaka kay kasama mong nag-setup nung nakapaglakad ka na ulit at nakapag-psychologist sa'yo. Pero how did you measure your growth and success na may 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 visible ba na gumagaling ako habang nagte-training ako? Kasi ang sarap mag-practice na maglakad na alam mong may sasalo sa'yo. Pero if hindi kasi visible yung growth mo, if hindi nagle-level up kumbaga yung physique mo, 'di ba parang ang hirap. How did you measure your growth and success during those times? Ay, magandang tanong 'yan kasi kine-question ko rin sa nanay ko parati 'yan, eh, na sinasabi ko sa kanya na, "Ba't parang ang tagal?" Lalo na 'pag yung ano, yung wala kang ginagawa. Kasi nga hindi ako makapag-cellphone nun, kasi nga hindi ko mabuhat maski cellphone. Tapos nakahiga ka lang, hindi ka makakilos, yung alam mo yung mismong gaganon ka lang, pipihit kang hindi mo talaga mabuhat yung katawan ko. Parang meron time yan, 1 buwan na grabe, feeling ko 1 taon. Kumbaga ano talaga, ang nangyari talaga nun, sabi ko trust ko lang yung process na eventually malalagpasan ko din 'to, na hangga't may nagtitiwala sa'kin na ano, gagawin ko 'to. Kumbaga masuwerte na lang din ako at buo yung ano, yung support system ko. Andiyan yung mama ko, tapos yung si Eloy, si Chang, yung kuya ko. Pinahiram ako nung ano, yung pang-muscle, yung nagpa-punch na gano'n. Yung stress Oo. ball? Hindi, yung ano siya, machine siya, yung parang Oh, dug-dug-dug, ginaganon yung muscle mo. mhm. Ginaganon niya ako nun nung pumupunta siya sa ospital, eh. Ginaganon niya yung sa binti ko nung nalaman niya na hindi na ako halos makatayo nun. Ayun, tapos yung anak ko, yung napi-picture ko din nun na ano, eh, kasi may time din na sumasagi sa isip ko na, parang hindi na nag-i-improve ba, ano ano na ba next nito?
May time pa nga na ano, eh, nagpapunta sila dito ng pare, Mhm. nagmisa. Hindi ko alam kung ano yung term nun, for healing yata, yung healing mass yata yan, eh. Ano? So may nagmisa dito, tapos, um, binigyan ako nung ano, yung mga ostia, yung mga gano'n. And Ano? then, af kaya sabi ko nun, ano na ba 'to, is this the end ng yung Mhm. mga sumasagi sa isip ko nun. And then sumasagi din sa isip ko na ano, na umiiyak yung anak ko, yung sabi ko, kakayanin ko kaya 'pag ano, 'pag 'pag umalis ako. Pero siguro yun lang din yung umano sa'kin na hindi, sabi ko, hindi. Kasi may I forgot to tell you something pa pala. May nangyari pa pala sa'kin nun, yung bago nung 4th confinement ko, yung naramdaman kong nagparamdam si Lord sa'kin. Alam mo kung bakit? Paano? Bakit? Nung ano, bale hirap na hirap kasi ako makatulog, eh, during nung 2022, yung Mhm. kasagsagan nung ano, nung sakit ko. As in hirap na hirap ako makatulog. May time pa pinagte-take ako melatonin, parang hindi rin tumatalab, eh. Ang ginawa ko, may chinat ako na isa sa close friend ko. Sabi ko hirap na ako. Sabi ko ang ano, yung pakiramdam ko nun, eh, masakit na hindi maintindihan. Sabi ko sa ano, dun sa friend ko, "Ba't di pa ako kunin ni Lord?" Yun yung sabi ko. Sinabi kong gano'n, haba. Tapos, eh, sabi niya, "Wag kang bibitaw." Tapos nung kina-morningan nun, ano ako, parang punong-puno ng laway yung ano ko, throat ko, na sa sobrang lala nagpasugod ako sa ospital. Sabi ko sabi ko, "Pinaparusahan ba ako niyan ni Lord?" Sabi niya, "Gusto mo na pala akong makita, ah." Ay, so yun yung 4th confinement ko na ano, na sinasabi ko gusto kong ipa-suction. Mhm. Pero nung tinitingnan nung doktor, wala silang makita. Sabi, "Sir Paka-weird ano," eh, 'no? oo, sabi nila na ano, "Sir baka nasa isip niyo lang 'yan." Pero hindi, ano talaga, eh, maski nga si Eloise nun sabi nagda-drama lang daw ako, eh. Kasi maski yung mga nurse sa'kin nun inis na inis na. Pero ano talaga, sa sobrang ano, sinasabi ko, "Puwede bang pa-suction?" Yung hihigupin na gano'n yung laway. Sabi, "Hindi namin puwede i-suction ng wala kaming nakikita diyan. Kasi kung isa-suction namin 'yan baka blood ang ano namin, Yung kuha. Mm. oo, makuha, lumala pa." Tapos parang kino-consider ko pa nga na ano yun, butasan yung dito ko, buti hindi ko pinush kasi nga gano'n kalala na sabi ko, "Ba't gano'n?" Ta's may time din na parang gusto kong ano, yung pigilan na yung ano ko, yung hininga ko na, Ano? pero ayaw, hindi naman. Kaya hindi ko nga alam kung paano ako nun naka-ano, eh, naka-recover. Yan eh. Tapos, eh, hindi nga rin ako makaano nun, makakain ng ayos. Nagpapatimpla ako nun nung parang protein shake nun kay Tiang, eh. Sabi niya, "Yun na lang yung naiinom ko." Pero 'pag iniinom ko, niluluwa ako din. Kasi sabi ko nga, Ano? barado nga, eh, paano kung maano? Kaya halos ang pagkain ko na lang talaga nun is dextrose, 'di ba? Yun na lang yung kaya doon ako unti-unting nag-lose ng weight hanggang sa nung inuwi na ako nun nung November, yun na yung ano, yung butot balat na ako. Kaya dun nag-ano, kaya sabi ko, grabe naman magparamdam si Lord na sabi, "Sige hirapan pa natin, Mick." So yun yung Amazing. ano, Grabe 'no? Ang sarap ang sarap marinig sa'yo na natutuwa ka na ngayon na kinukuwento mo yun. Kasi alam mo yun, hindi lahat may maikukuwento yung gano'n kahirap na challenges. Ako naririnig ko pa lang, parang nai-imagine ko yung pain, eh. Pero thank you for sharing to us 'no. Pero ang sarap na galing ka dun and somehow hindi ka nawalan talaga ng pag-asa. Meron kang malalang support group na umantabay sa'yo, umalalay, 'di ba? And ngayon, ayan, tingnan mo, 'di ba? Nakapag-guest ka pa dito, nakakapag-inspire pa tayo ng ibang tao. As of now, sa kalagayan natin na ayan, balik healthy ka na, balik alindog program ka na. What does a successful life mean to you? Ano yung target goal mo sa ngayon?
Well, bago ko sagutin 'yan, masasabi ko palang pre-level up yung nangyari sa'kin ulit. Pre-level up pala yun ulit. Yung ano, yung na-ospital ako, 'di ba? Oo. So, sabi ko bounce back ako. Etong Yes. ano, kaya yung reason din kung bakit ako sumali sa kami ni Eloy sa ano, sa season 6 kasi bukod sa gusto ko siyang suportahan, inisip ko din na may potential ka Chang or Lois na maging champion. So, although hindi niya nakuha, napasama naman siya sa ano, yung Finalist. finalist, oo, yung Amazing, pinost amazing. ko. So yun, definition ng success for me, siguro yung short term ko is yung mabalik somehow yung remission, yung mag-slow down yung pag-flare up, 'no? Kasi aminado ako, na may time na nakakain ako ng mga food na nakapag-trigger sa'kin. Kaya nag-aano ulit ako. Pero nararamdaman ko naman na bumabalik naman ulit na ako sa remission. Kumbaga ano lang talaga, kasi as much as possible, ayokong bumalik ulit under the ano, yung operating table. Kasi although yun naman din yung option sa'kin na tanggalin na yung ano ko, yung aking colon na infected. Pero hopeful pa din naman ako na mabalik ito in natural way kasi meron pa rin namang mga support group na nag-a-advocacy sa mga gano'ng ano. So siguro for me yung isa sa definition ng success ko yung fully recover ko sa sakit na ito. Although Natural healing. oo, natural healing. Kumbaga ano pa rin ako, leaning forward pa rin ako sa gano'n. And then siguro yun yung ano ko, yung long-term success ko, which is yung healing. And then short-term success for me naman is yung makalipat na kami dun sa ano, sa kinuha namin na bahay dito sa may Canlubang, Barangay Canlubang, sa may Kalamba. Sa loob siya ng Nuvali, eh. May kinuha kaming ano dun, townhouse na hinuhulugan na namin. Nagpe-pay na kami ng mortgage. Ano na siya, ready for occupancy na siya. Hindi pa lang namin ulit nababalikan kasi may mga need pang i-settle dun yung which is yung electrical, yung sa Meralco, hindi pa namin nasa-submit. Pero ano na siya, yung nabigay na sa'min yung susi, yung ano na lang, puwede na rin namin palagyan ng gate. So ayun, for me, yun yung iniisip kong yung mga simple success for me. Makalipat na kami dun and then siguro yung hindi na ako nag-iisip sa finances ko, na hindi na ako nag-iisip na what if may mangyari na naman. Kumbaga dapat may enough ano kami, may enough savings kami, emergency fund, 'no. Although ano naman, continually building up na ulit kami sa emergency fund namin and then meron na rin naman kaming mga savings din sa other than bank savings, nag-invest din naman kami sa ano, sa stock market and then other ano, yung insurance like ano, yung mga popular life insurance. So, and ano pa ba other na success? Yun lang, simple lang naman, hindi naman ako ano, basta for me success is yung tawagin ko na ano, yung when we go out sa restaurant, yung hindi namin tinitignan yung sa right side. Amazing. Description lang Order ng lang. pagkain, Oo. description lang, 'yan. Yun yung for me the definition ng success. Tapos kasi dati may budget kami, naalala ko nung maliit pa yung anak namin, eh. Ipit talaga yung budget namin, sabi namin, "Sige weekly meron tayong ₱500." Although ano pa rin naman yun, mas maganda nga inisip ko nga balik nga tayo sa gano'n para ano, mabilis tayo mabilis kaming makaipon, oo. Pero ngayon kasi yung alam mo yun, yung hindi namin iniisip na ano, kung magkano, yung ang mas ini-enjoy kasi namin talaga is yung moment na yung hindi namin iniisip yung price na ano, ng ginastos namin. Tapos another success pa sa'min is yung ma-treat namin yung loved ones namin. Kagaya nung last time nung nag-vacation kami sa ano
sa saan 'to, sa Boracay nung birthday ko nung May. Uh-huh. So, naisama ko yung parent mom na lang kasi pumanaw na si Erpat, eh. So, nasama ko yung mom ko, nakapag-check-in kami kasama si Eloise. Tapos yung mga ano niya, yung mga kamag-anak niya, yung mga pamangkin niya, apo niya, tsaka yung kapatid niya, ayun. Tapos success for me is yung success din si Eloise sa ano, nangyayari sa kanya, yung kumbaga for me hindi ko ano, I'm not really aiming for yung riches. Kumbaga basta mababaw lang kasi talaga ako, hindi ako yung ano, yung tawag dito, I'm not the kind of guy na yung magbi-build ng ano ba, magkaiba kami ni Eloy sa totoo lang, eh. Kasi Uh-huh. siya kilala mo siya as aggressive, 'di ba? Kung parang ano, andun ako sa background na I'll support her all the way. Kumbaga, yung nakikita ko lang siyang successful din, ano na rin ako dun, I'm good with that na natutulungan ko siya kung saan man yung path na pinili niya. Pero ako ngayon I feel successful na the fact na nakakausap mo ako ngayon, eh, successful na sa akin, eh. At saka yung isa pa pala kasi plano ko mag-join ulit sa mga susunod na season sa ano, ng Kaizen. Gusto kong maibalik yung 2022 ano ko, figure ko. Kasi yung figure ko kasi ngayon nasa ano pa ako, eh, almost underweight na din talaga ako, eh. Kasi nga nag-cut ako ng calorie, which is ano naman 'to, sinadya. Hindi siya yung ano, tawag dito, hindi dahil nagkasakit. Kumbaga sinadya ko na kumain lang ng low calorie kasi may kami na target nun para ano, na as much as possible, you are at your leanest stage bago ka mag-ano, mag-bulk up. Yung mag-gain ulit ng weight. Kasi may process yan, eh, yung which is yung cutting and leaning and cutting ta's maintenance ka, may mga gano'ng ano. So yun yung for me yung although hindi ko pa nare-reach, yun nga may target ako by next year. Siguro ano pa, 2026 yun yung target ko na mabalik yung ano ko, yung dati kong figure. Kasi ano talaga, eh, slow progress talaga yung ano, eh, yung bodybuilding, yung natural bodybuilding, kasi if you're on ano, drug, madali mo magawa yun. Oo. Amazing. Ako mismo aabangan ko 'yan, 2026 nabanggit mo, 'di ba? I assume Oo. magjo-join ka nun and kine-claim na natin na masasali ka dun sa finalist kung hindi man dun sa Oo. top. At Yun yung siyempre ano ko, ngayon pa lang i-invite na kita na mag-guest ulit nun. oo, why not? 'Di ba? Kasi I'm really curious. I'm really curious na hanggang ngayon, ayan, you keep on dreaming, you keep on hoping and napaka-humble nung success na idea mo pero if you fail to notice, more than ilang minutes mo siyang binabanggit so medyo marami ka pang goals. So what kind of advice would you give to yourself, to me, and to your classmates not to submit to challenges and kung ano man yung kinakaharap namin na financial challenges, physical limitations, yung mga may sakit, what advice would you give us? Siguro kung finances naman, ano lang, yung live below your means lang din talaga. Yun lang yung mapapayo ko. Kasi for example, kung nag-level up ka sa job mo, let's say na-promote ka, wag din sana mag-level up yung ano mo, gastos mo, 'di ba? So yun yung ano, yun yung pinaka-simple solution, I think. Kasi kung sasabay yung increase ng sahod mo sa promotion mo, hindi sasabay yung ano niyan, Walang inflation savings rate. dun. Oo. So ayun lang, ang ginagawa ko sa finances ko is nagtatabi talaga ako, eh, ng as much as possible. Kasi currently yung company namin merong retirement program. Naka-sign up ako for 10% nung ano ko, nung gross salary ko nilalagay na sa ano, sa investment.
Kaya yun yung nag-sign up ako doon. Kumbaga, ang nare-receive ko na lang talaga is 90% ng salary ko. So, from 90% ng salary ko, nagtatabi pa ako ng for savings sa digital bank. Ina-alternate ko savings sa digital bank. Tapos yung next, kasi 15 and 30th kami sumasahod eh. So, 15, nagtatabi ako ng few thousand sa digital bank. And then 30th, magtatabi ako, nabibili ako ng stock na para madagdag doon sa portfolio ko. Kumbaga, kung ano man yung kakayanin. Kumbaga, hindi ko iniisip yung pag up and down. Kasi kung long term naman, eventually, Siguradong tataas yan. magka-cost average naman yun eh. At saka, Mhm. inano ko na rin yun eh, in-entrust ko na sa nakapangalan din to sa, parang pamana ko na to sa sa anak ko. Kaya ayun, kaya sabi ko gusto ko pag niya, pag turn 18 niya multi-millionaire na siya. So yun din Amazing. yung ko, kumbaga wala akong doon. Kasi sabi ko meron naman din akong savings na na for my retirement. So yun lang yung simple money advice ko bukod sa paghahanap ng freelancing, gig, kagaya ginagawa mo. Ako wala naman akong sariling client. Ang ginagawa ko lang sa ngayon is hina-help ko si Chang sa dalawa niyang kliyente. So ako yung nag-aayos ng show ng dalawa niyang client. So far doon pa lang na ako, fully loaded na yung ko, yung task ko. Kasi may ako may work kasi ako. Pero yung current work ko kasi setup niya is work from home. Kaya very thankful din ako. So since pandemic, 2020, hindi na kami bumalik ng office. So nakatipid na sila sa rent, na napasaya pa nila kami. So, yun. And then in terms naman ng pa yon, yung sa health, 'no? For health, talaga, sa food talaga. Yun talaga yung nun, ang pinaka-trigger ng niyan, magko-cause nung mo, kung ano man yung made-develop mo na sakit. And siguro iwas talaga sa mga ma-sugar. Kasi nga, di ko alam anong meron sa sugar eh. Pero yun yung sinasabi na madalas na culprit sa mga diseases. Kasi di ba gaya ng diabetes and other health na related na sakit na gawa ng sugar. And then, sa food din is make sure lang na nililimit talaga to, no? Kung makakapag-log ka ng pagkain mo daily, no? And then, always remember na you cannot outwork your diet. You cannot, hindi mo, for example, nag-eat ka ng sobra-sobra. Let's say, ang average na nababurn natin is 2,000 calories, no? And then, pag lumagpas ka nun, may tendency talaga na mag-a-adapt ka ng weight. Although, hindi naman biglaan, pero over time, no, kumbaga hindi kasi kaya ma-burn ng katawan natin pag umover ka. Let's say, sarado natin 2,000 calories. Let's say, nagto-2,500 ka parate or lagpas pa. Kaya yun yung nagko-cause ng nagko-cause ng weight natin, increase. So, ayun lang, as much as possible, monitor lang natin kung makakapag-incorporate kayo ng simple yung kagaya ng ginagawa mo, yung steps. Malaking tulong yon, yung daily walk, daily steps. Mas sasabi ko na mas effective pa nga yun kaysa running eh. Kasi pag nagra-run ka or nagja-jog ka, mas may tendency na malakas makagutom. Hmm, totoo yun. 'Di ba? Yun nga yun sinasabi, you cannot outwork your diet. Kumbaga, kahit na nakailang kilometro ang takbo ka, isang burger lang yan, na yan, nabawi na yung mo, binurn mong calories yung 1 oras, 2 oras mong takbo. Unlike pag walking, yung simpleng walking lang, nakakapag-add na yan ng na calories na nabe-burn sa'yo. Ayun. So, yun lang sa simple diet hack na mag-add kayo ng activity steps, which is yun na tinuturo din yun sa dun sa sinalihan kong program before. Bukod sa working out. And then sa working out, naalala ko may narinig ako sa may recent interview mo dun kay yung accounting, yung FA mo. Hmm.
Mhm. Ayan, naalala ko yun may sinabi ka na nagpu-push up ka, na sinabi mo na nagpu-push up ka, nagdadagdag ka. Ayun, okey yun yung progressive overload. Progressive overload tawag dun, eh, nag-i-increase ka. Nakakatulong din yun. Kasi nga kung gagawin mo lang 10 ka lang daily, hindi ka na nag-increase, wala rin mangyayari. Pero kung gusto mong mas definition pa, mas ano talaga, le-less mo talaga yung i-eat mo na pagkain. Tapos kung makakapag-invest ka sa yung mga dumbbells, mga simple makakapag-add ka ng workout routine, yan maganda rin yan, magandang panimula yan. So, ang dami rin namang mga free resources sa workout, yung nabanggit ko kanina minimalist fitness, meron din 'tong free version yung Lazy Lifter Mhm. na meron na rin dong program na you can download yung mga PDF nila na workout na you can start from there, na may mga workout dun na tailored sa mga beginner, ayun. So, shameless plug ko. So, ayun, ano pa yung mo sa Yung health, mga may oo, yung sa health naman yung physical limitations, yung mga sa biglang challenges kamukha nung sa'yo. yung biglang challenges. Ano lang talaga, acceptance lang talaga ang kailangan 'pag dumating na. Kagaya ng sinabi ko nung kanina, yung sabi ko paggising ko may bag na ako, 'di ba? Na di ko ine-expect. Kaya di ko rin talaga maano nun, eh, ma-process ng brain ko nun. Paano na, ang daming tanong, eh, kasi sabi ko, diyan na lalabas yung yung dumi, 'di ba? Tapos naalala ko din na paano 'pag papalitan na, ang daming pero kung ano man yung mga biglaang nangyari, 'yan acceptance talaga. And then meron din akong isang, stoic quote na kinakapitan, Mhm. hanapin ko. Ang tawag dun is amor fati, which is Latin phrase siya for meaning love of faith, 'no, or love of one's faith. Ano 'to, mindset na nag-e-encourage na yung accept mo, embrace mo yung everything that happens sa life mo, kung suffering man sa health mo or loss of loved one. Yung lang talaga, yung accept mo lang 'to unconditionally, live through it, love it, then move on. And then ayun, so isa yun sa mga favorite ko, stoic quote ko. Di ko maalala lang kung sino yung nag-ano nun, eh, nag-coin nun. Pero ayan, yun, amor fati. Nagpagawa pa nga ako nun ng ng keychain. Sabi ko bibigay ko dun sa mga close friend ko dito sa kasi magre-reunion kami. So, ewan ko kung lalabas itong show before or Kailan after ba na yan? nung Kailan ba reunion na yang reunion niyo? to 28, pero Pipilitin natin, baka at least makita nila 'to. Sige, since nandun ayan. na rin tayo actually, siyempre di natin hahayaan na matapos 'to, na hindi mo mabigyang chance yung mga gustong ma-shoutout sa'yo. Any final words before tayo mag-end? Mga may gusto kang i-shoutout, i-promote, gustong singilin ng utang? Utang wala, nag-move on na. Kung meron man usually nakakalimutan na, eh, 'no? At saka advice ko pala, financial advice ko sa mga, let's say may mangungutang sa'yo, 'no, ang sabihin mo na lang, "Hindi na kita pauutangin." Bigay mo na lang yung, let's say nangungutang sa'yo ng 1,000, bigyan mo na lang ng 100, sabihin mo na, "Hindi na kita pautangin, bigay ko na lang sa'yo 'to." 'Yun para at least di ka na nun Mhm. babalikan or di ka na nun ulit uutangan. So yun yung natutunan namin kay Chinky-tan, 'yan. Ayun. At effective naman, may mga gumanon na sa'min na sabi ko, meron mga one time 50 ₱50. Pero yun lang talaga yung pera ko kasi sa bulsa ko nun, eh. Sabi ko, "Ito lang yung pera ko, eh." Kaya sabi ko, "Hindi kita ang laki ng ay sakto 10% kasi 500 yung hinihiram niya sa'kin that time, eh. Kaya sabi ko, "Ito na lang ₱50, wag mo nang ibalik."
Sabi ko bigay ko sa'yo. So ayun, so shout out kay Chang 'no, yung lagi kong constant, constant na ka-coffee date at constant ko sa lahat ng bagay na constant sa through thick and thin namin nandiyan siya parati. Sa challenges at hindi bumitaw na hindi ako iniwan sa ere. Tapos may sinasabi pa nga siya naalala ko, eh, na may ano na siya, may backup plan na siya kung sakali raw na ano na ako, kung sakaling kinuha daw ako ni Lord. Sabi niya magse-settle daw siya sa sila ni Ayumi nung anak namin sa Baguio daw. Kasi dun kasi nag-start yung aming ano, yung aming love story. At saka napili niya yun kasi parang ang ano daw, ang convenient daw nung lugar. Tsaka ilang beses na rin kasi yun yung isa sa favorite naming puntahan. Pero hindi namin ina-attempt ng December kasi alam namin chaotic dun 'pag December. Busy season malala, sigurado. Mm. Ayun. So, and then shoutout din sa ano, sa Kaizen community. Yun talaga yung tumulong sa'kin sa pag-build ng habit. Biruin mo, on my 4th book na ako na matatapos na nag-start ng August. I'm not a book reader. Sabi ko sa'yo, kung gusto ko makatulog magbabasa lang ako isang page. Nakatulog ka na katapos. Oo, minsan preface pa lang, nasa preface pa lang ako hindi na ako lumagpas ng ano, ng page. Pero ayun, nakatatlong book na ako. I'm on my 4th book. Sabi ko nga 'pag makaka-15 page ako per day matatapos ko 'tong 4th book, eh. So ayun. So yung sa Kaizen, yung nag-build sa'kin ng discipline kung saan man ako ngayon. So, kung anyone interested na merong free webinar sila on January. Hindi naman namin ifo-force na mag-join pero advisable na mapanood yun para ano lang, quick recap dun sa ano, kung ano yung ino-offer ng program, kung magpapabudol kayo o hindi na. Pero yung 'pag mapapanood niyo yung program na yun, yung pre-webinar na yun, I think it's, ano, magandang stepping stone na. For example, nag-start ka pa lang mag-workout, I think enough na yun. Pero kung gusto mo talaga maging fully immersed dun sa program, I highly suggest even if you're a beginner, newbie, or ano, seasoned na or nasa intermediate level, kumbaga lahat ng natutunan mo or lahat ng mga mga belief mo ma-a-unlock talaga dun sa ano, sa program at saka grabe yung support system din sa loob and mga newfound friend na kumbaga ano, eh, all walks of life makikita mo dun. Masasabi ko ngang ano yun, eh, crayon kung maihahalin tulad ko yung Kaizen para 'tong Crayola 'no. Na iba't ibang kulay nandun, walang judgment, ano. And bukod dun 'di ba ang Crayola non-toxic, ayun. So Amazing. ayun. So ayun kung okey lang kung mashi-share mo meron akong ano dun nung aking yung link kung anyone interested na manood, maka-receive ng ano, ng notification or maka-join sa ano waitlist at maka-receive na rin nung ano, nung link dun sa webinar na, mangyayari sa January, eh. Sometimes second week yata ng January yun. So ayun. And sino pa ba? Yun lang yung parents ko, yung mom ko, kuya ko si Meg, si anak ko si Ayumi, na yun, yung aking mga support and mga friends ko na hopefully invite ko na makinig dito sa podcast mo. And then ipo-promote ko 'to sa loob ng ano, ng group, 'tong podcast na mapakinggan nila. Yun. Maraming maraming salamat sa pag-promote ng Kaizen. Siyempre free webinar yun, 'di ba? So, I really recommend yung Kaizen kasi yung dalawang coach ko po tsaka yung mga partner nila nabudol na dun, 'di ba? So, I think medyo okey naman talaga. So, maraming maraming salamat ulit, Kuya Mick, sa pag-oo, and see Oo, you next walang time. anuman. Oo, thank Ba-bye. you. Ba-bye.